Pakisabi po sa iyong katabi, you are blessed if you still have remnants of anything. Yan. Pinagpala ka pa rin kung merong pang natitira sa'yo. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung may makikita kayo sa kalsada, and I believe may nakikita kayo sa kalsada na may mga dala-dala. No, kahit yung mga homeless people, meron po silang mga dala. Narinig niyo po ba ako? Naiintindihan niyo po ba? Lahat po na makikita niyo, meron silang dala. Especially those homeless people. Talagang kung di may kariton, di ba? May dalang malaking bag, no? Dala yung aso nila. May mga nakikita akong ganyan eh. Alam niyo mga kapatid, yun yung remnant. Yun na lang yung natira sa kanila eh. Yun na lang ang meron sila. Sino po dito yung merong pag-aari? Huwag po kayo mag-alala. Don't be hypocrite mga kapatid. Kung hihingin ko po ba sa inyo, damit niya, bibigay nyo ngayon? Kung hihingin ko cellphone nyo ngayon, bibigay nyo? Ang sasabihin mo, akin yan. Tama? So don't be hypocrite na sabihin mo, ay hindi, sa Lord po lahat. As if. Kaya tatanungin ko po ulit, sino po dito ang merong possession? Amen. Lahat meron. This is very significant, mga kapatid. Kaya po marami ang hindi marunong magpasalamat sa Panginoon kahit hindi nila nakukuha yung mga wants nila. No, yung hindi nila nakukuha yung wants nila based on their own timeline kasi hindi po sila marunong magpasalamat. No, marami pong Kristiyano hindi marunong magpasalamat. Maraming tao, sige na nga, ayaw niyo matamaan ang ego niyo. Maraming tao ang hindi marunong magpasalamat. Pastor, nagpasalamat ako kahapon lang kasi may binigay na blessing ang Diyos sa akin. Kanina lang may binigay na blessing ang Diyos sa akin. Sumakay ako ng jeep. Wala akong pamasahe, pero nakita ko si kapatid. Ay, praise the Lord, hindi niya rin binayaran ng pamasahe ko. Ephesians chapter 15, verse 20. Basahin po natin ito mga kapatid. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Ano yung huling narinig ninyo? Christ. Always, no? Giving thanks, no? Always give thanks to God. So the title of our preaching today is Thanksgiving. No? Magpapasko na. Marami sa atin nagpa-party ng Thanksgiving. So before we proceed, let me declare a word for you guys. Hallelujah. Today, Lord, by the authority that you've given me, I cast all the negativities and welcome your presence in this place. We are not enough unless you come. So, may you meet everyone here in this place once again. In Jesus' name, amen. Hallelujah. No? Sa Tagalog, babasahin po natin, mga taga-Efeso 5, versikulos 15 hanggang 20. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Una pa lang, meron ng command and warning, ano? Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Okay? Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Mga kapatid, you can just imagine
this very moment, no, ni Pablo, punong-puno na ng kasamaan ang daigdig. Sinasabi natin, mas masama ngayon kaysa noon. Kasi noon, ganito, ganyan. Biruin mo kung noon pa lang, sa panahon ni Pablo, masama na yung daigdig, yung paligid niya. How much more ngayon? Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sino po dito ang nakakaunawa ng kalooban ng Diyos? Amen. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyon sa magulong pamumuhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng bagay, dapat tayong magpasalamat. Amen po ba? Nakita natin doon sa mga binasa natin, we need to be very careful. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Di ba? And sabi niya, samantalahin natin yung paggawa ng mabuti. Dahil ang mundo, ang daigdig ay napakasama. Ngayon. Napakasama na ngayon. Huwag tayong makihangal. Sabi, do not be foolish. Thanksgiving, no, ito yon. The giving of thanks to God for all His blessings should be one of the most distinctive marks of the believer in Jesus Christ. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kanina, sino po sa inyo yung may remnant? Sino po sa inyo yung may natitira pa hanggang ngayon? At sino po sa inyo yung overflowing? Lalo na, dapat tayo magpasalamat. No? Ang problema, pagka feeling mo less ka, hindi ka nagpapasalamat. Because you tend to compare yourself to others. Huwag po natin i-compare yung sarili natin sa iba. Tingnan mo, pag nakakarinig ka ng comparison tungkol sa iyo at sa iba, nagagalit ka. Sasabihin mo, don't compare me to others. I'm not like the others. I'm different. Pero pagka nakakita ka ng iba, kinukumpara mo sarili mo. Hello? Naintindihan niyo po? Ayaw mo na kinukumpara ka, pero ikaw mismo kinukumpara mo sarili mo. Bakit siya ganun? Tas ako hindi. Bakit siya merong ganun? Ako wala. Kailangan ko rin magkaroon yan. Kung si ganito, nagawa niya, ako rin, kaya ko. Hindi po masama yung ganong klaseng fighting spirit, mga kapatid. But we need to be very careful because one of the reason kung bakit hindi tayo nakakagawa ng mabuti sa ating mga kapwa is because of, competition. Naku, ako nga ganito tapos gagawin ko pa ng mabuti yan. Hindi mo naman siya sinasabi out loud, pero deep inside you, meron kang ganong traits. You don't want to share, you don't want to help. Kasi feeling mo kulang ka pa. Alam mo, the only person that can help others is the one that is overflowing. Because you cannot give what you don't have. Amen po ba? Alam mo, so blessed, I can contain it. So much you've got to give it away. Dun, 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 dun. Nakuha po natin, it is not just about the material things, but the overflowing love of the Lord that is given to us. No, Lord, thank you. Kasi inilagay mo ako dito sa lugar na ito. Inilagay mo ako nasan ako ngayon. Hindi man ako kasing dami ng pera ni ganito, ni Henry C. or ni Gokong Wei o ni Son Goku. Pero at least I'm here. And I believe ito yung lugar kung saan mo pinangako. Di ba? So give thanks to God with
this. Yan. So, pag-usapan natin kung ano ba dapat yung mga pinagpapasalamat sa Panginoon. Sino po dito ready na? Hallelujah. Ito, yung unang-una nating pinagpapasalamat sa Panginoon is the material blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Pastor, materialos, ano ba? Medyo materialistic yung preaching mo. Hello? Let's be truth. Every time we are receiving material blessings, we tend to give thanks to God sobra-sobra. Di ba? And we even post it in social media. Tama? New blessing. Di ba? Nakaka-relate po ba ang lahat? And praise God kasi you know how to thank God. Di ba? 1 Chronicles chapter 29 verse 12, ESV version. Both riches and honor come from you. No? Lahat po ay galing sa Panginoon. And you rule over all. In your hand are power and might. And in your hand, it is to make great and to give strength to all. Alam mo, you can never have it all. Kaya tayo nagkakaroon ng low spirit, yung sobrang babang huwag na natin sabing mababang spirito. Yung medyo hindi mo pagpasalamat na spirito kung anong meron ka. Kasi ang layo ng tingin mo. Again, ang sabi ng Panginoon, He will bless the remnant of His people. Alam mo kung ipagpapasalamat mo lang kung anong meron ka ngayon, you will feel blessed and you can share that blessing. Bakit kaya may mga tao na masaya kahit naman hindi ganon karami ang pera nila? It's okay not to be contented. Alam mo, hindi rin maganda yung kontento ka. Tama yung maging kontento ka, pero if you are asking for more, don't be satisfied. Magkaiba po yung you are contented and you are satisfied. Because God sees your heart. Pag nakita ng Diyos na satisfied ka na doon sa meron ka ngayon, that's enough. Pero pag nakita ng Diyos na kontento ka, pero hindi ka pa satisfied, God knows what to give you. Huwag kayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala kasi alam ng Diyos kung ano yung dapat niyang ibigay para sa atin. Kung alam ng Diyos kung ano yung dapat niyang ibigay para sa bawat isa. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and a future. Plans to give you hope and a future. Biruin mo kung alam natin na alam ng Diyos ang plano niya para sa bawat isa, we will be so thankful for what we have right now. Because the best is yet to come. Amen po ba? Dito tayo hindi sumasablay. Mga kapatid, dito tayo hindi sumasablay. Yung magpasalamat sa lahat ng material na bagay na meron tayo. Kasi that is very visible tama? Alam mong hindi mo deserve kung anong meron ka, pero ibinigay sa'yo ng Panginoon. Kaya ka nagpapasalamat. Tama? Yung iba naman, self-centered, nasobrahan sa pagod. Kaya feeling nila lahat ng meron sila ngayon, it's because of their grind. It's because of their pagod. Tama, mali? Kaya hindi sila makapag-share sa iba kasi nga, iniisip nila, pagod ko to pinaghirapan ko to paghirapan mo din. Paano kaya kung gawin natin ganito yung thought, gawin natin ganito yung mindset? Lord, thank you for all the blessings. Lahat po ng ito ay galing sa inyo. Both riches and honor are from you. Tama? I don't deserve this, so I should share it. Hello? Hindi pinaghirapan ko tayo. Paano kung tanggalin ng Panginoon yung kisig mo? Kayang gawin ng Lord yun. Magpapasalamat pa rin ba tayo sa Diyos?
God is in control of everything. Kung ikaw ay nakakalakad hanggang ngayon, kung ikaw ay nakakahinga ng maayos, kung ikaw ay maganda yung pangangatawan mo ngayon, magpasalamat ka sa Diyos. Kung mawala man lahat ng bagay, kahit ultimo cellphone or kahit na magandang damit, sapatos, or basta wala na talaga natira sa'yo, at least you still have your body complete. From there, you can start. Amen po ba? Pangalawa, if we are thanking God for material things, we should also thank God for the people in our lives. O, kaya nga, kanina, we did some gestures, niyakap natin yung bawat isa, sign of, giving thanks to God because of the people around us. No? Kaya nga sabi ni Pastor Nicky kanina, alam mo, strength ko, talaga pag nakikita ko itong mga to. Sabi ni Romel Guevara, salamat sa iyo, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, thank God for your life. 1 Corinthians chapter 1 verse 4, I give thanks to God, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Di ba? Alam mo, sabi, but whatever you do to the least of my brethren, you also do it unto me. Di ba? So lahat po ng kasama natin dito, hindi dapat natin tinitignan ng less. Hindi dapat natin tinitignan ng kung sino lang. Kasi every one of us here, nasa kanila ang grasya at habag ng Diyos. At yun ay meron ka din. Di ba? The Lord that you are claiming that you have right now, ay meron din dyan sa katabi mo. Meron din dyan sa likod mo. Meron din dyan sa harap mo. Amen? That's why we need to learn how to give thanks. No? Kailangan matutunan natin paano magpasalamat sa Panginoon dahil sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pagka merong tao na sobrang mag-isa, ang daming pumapasok sa isip niya, pansinin mo, ikaw na lang eh. Wala kang kakausapin sa buong isang linggo, nasa loob ka lang ng kwarto, wala kang kausap, kahit mag-Facebook, wala. Subukan mong i-isolate yung sarili mo. Ang daming pumapasok sa isip mo. Tama, mali? Wala na nagmamahal sa akin. Di ba, hindi ka nga napansin ng katabi mo, parang nagtatampo ka na eh. Tama ba? Hindi ka lang mapansin ng kaibigan mo, parang feeling mo, FO na kayo. Ang tao ngayon, very sensitive. Dati yung mga tao, pisikalan. Ngayon, emosyonalan. Hindi mo lang mapansin, mapagsabihan mo lang na hindi maganda, mahaging lang yung kanilang mga pride at saka yung mga natutulog na ego. Gera na to. Diba? You are praying for a long endurance. Nagdadasal ka ng Lord, bigyan mo ka ng mahabang patience. Tapos nangulit yung brethren mo, yung kapatid mo, or kung sino man nasa paligid mo, magagalit ka, yun yung binigay ng Diyos para humaba pasensya mo. Lord, tulungan mo akong umibig. You are praying for that, hindi bibigay ng Lord sa'yo instantly. Bibigyan ka niya ng isang sitwasyon kung saan matitrain ka para magkaroon ka ng pag-ibig. Wala pong instant. Kaya magpasalamat po tayo sa mga taong nasa paligid natin. Makulit man yan, mabait, matigas ulo. Kahit anong traits meron sila, mga kapatid. Let's give thanks to God. Lord, thank you, binigay mo sa akin to. Alam mo, kung di dahil dito, Lord, wala sana akong ganito katatag na puso. Kaya tayo nagiging matatag because of the people around us. Pansinin mo yung mga walang social life, parang mga babasagin. Fragile. Kasi hindi sila sanay sa biruan, hindi sila sanay sa mga salitang kalye or sa mga salitang ganito, sa mga salitang ganon. Ang alam lang nila kung ano yung preference nila.
Pagka meron silang nakasalamuha na hindi nila o nawala sa linya nila, nababasag. Tama, mali? Di ba? Alam mo yung culture shock? Kaya ngayon, ang pinagdarasal mo ay patibayin ka ng Diyos, kaya ka nilagay dito. Sabi mo sa kakatabi mo, kaya ka nandito para tumibay ka. Biriin mo, nilagay ka ng Diyos dyan sa posisyon mo ngayon, no? Tapos dahil lang hindi mo nagustuhan kung ano nangyayari sa paligid, aalisin mo yung sarili mo. Hindi mo alam, answered prayer ka na. Pero inalis mo pa yung sarili mo dun sa answered prayer. Ha? Tapos magdadasal ka ulit, Lord, please, bigyan mo po ako ng mga taong ganito. There's no such thing. Walang perfect na tao, tandaan niyo yan. Kung makakita man kayo ng magandang environment, pumasok kayo doon, hindi na perfect yon. Kasi nandun ka na eh. Nakakuha natin? Biri mo. Hallelujah. Pasalamatan mo yung mga tao. Pasalamatan mo ang Diyos sa mga tao na binigay sa iyo ngayon. God will bless the remnant of His people. Kung sino yung natira, yun lang. Yun ang pagpapalain ng Diyos. Kung ano yung natira, yun ang gagamitin ng Diyos para pagpalain tayo. Ngayon, kung sino yung mga mukhang nandito ngayon, God will start there. You're praying for growth. Tingnan natin yung mga tao na sa paligid natin. Let's not look for anybody else. Dito muna tayo mag-start. Alam niyo, pagka natutunan natin magpasalamat sa Diyos at mahalin, ibigin yung mga kapwa natin nandito ngayon, it will overflow, may papasa natin yan sa ibang tao. Pag nakita ng mga tao na nasa labas, na nagagawa natin to, may encourage sila. Alam nyo, kagabi, merong nag-celebrate doon sa tabi namin. So, nag-celebrate sila, lalabas yung sasakyan ko. Alam nyo yung iba, pagka ganun, parang asama ng tingin sa'yo. Pero sila, medyo may istorbo lang na onte. Naku, pasensya na po, sir, pasensya na po. Nagustuhan ko yung kung paano sila makipag-usap. Kaya parang gusto ko na rin pumasok ng Eagles. De, biro lang. Pero nakita nyo, nakaka-encourage tama? Biro mo kung makikita ng mga tao nasa labas dyan, kung gaano tayo kapalaibigin sa bawat isa, at kung paano tayo kamagalangin sa bawat isa, or sa kahit kanino, may encourage sila, wow, mukhang maganda dyan sa simbahan na yan. Tama, mali? Ang tao, pag may nakikitang interesting, pumapasok, pinapasok, chinecheck. Tama ba? Hallelujah. Kaya mula ngayon, pasalamatan mo ang Panginoon dahil sa buhay ng mga taong nandyan sa paligid mo. Pangatlo, give thanks to God in the midst of trials and even persecution. James chapter 1 verse 2 to 3, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. No? Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Amen? Lahat po ng nangyayari sa ating paligid. Kaya nga kanina sabi ko sa inyo, pasalamatan yung mga tao na sa paligid nyo. Kasi dahil dyan nade-develop din yung... Kasi that is one of the circumstances sa pinagdadaanan ng bawat isa Tama? Nakakairita yung pagmumukha nito, pero ibigin ko to. Nakakainis ugali, pero ibigin ko to. Ngayon, pag meron ka sitwasyon na pinagdadaanan ngayon, give thanks to God. Kung alam mo naman na sinusunod mo at ginagawa mo yung iba po yung trial sa consequences. Okay? Maliwanag po. Kung alam mo na meron kang ginawang hindi maganda at meron kang na-experience after that day or after a month, it might be a consequence. Lalo na kung hindi mo ito hiningi ng tawad sa Panginoon, hindi ka nagrepent, lahat po pagbabayaran natin sa lupa. Lahat ng kasalanan na ginawa natin sa lupa, dito rin natin pagbabayaran. So, pero kung alam mo naman na ginagawa mo naman lahat para sa Panginoon, pero meron trials pa rin, may persecution pa rin, di ba? Pasalamat ka sa Panginoon. Lord, ibig sabihin, ipinagmamalaki mo. Kung alam niyo yung ginawa niya kay Job, di ba? Pinagmamalaki niya si Job. Nakikita mo ba si Job? Sabi niya kay,
kay Satan. Di ba? Nakita mo ba yan? Kaya lang naman ganyan sa iyo kasi maraming pinagpapala mo siya eh. So, God is allowing things, di ba, to happen because He is proud of you. Sabi mo sa katabi mo, proud ang Panginoon sa iyo. Pag wala ng testing sa buhay, pag wala ng persecution at puro kasarapan na lang nangyari sa buhay mo, hindi po blessing yun. Nanahimik ang lahat. Pastor, hindi totoo yan. Pag ikaw ay nasa Panginoon, may kapayapaan. Kapayapaan. Bakit hindi naging Christian song yung kapayapaan? Hindi totoo yan. Di ba, no? Pagka merong testing, pagka merong persecution, give thanks to God. Again, the Lord is proud of His daughter. The Lord is proud of His children. Tingnan mo, pag may magulang, nakita yung anak, di ba, pagmamalaki niya yan sa tingnan nyo ito mabuti. Tingnan nyo kung totoo. Nakita mo yung anak ko, matalino yan. Sige nga, testing nga natin, 1 plus 1. Tama, mali. Itinetesting eh. Tinitignan kung talagang legit tawag dito, yung peace na meron ka, yung character na meron ka. Sino ditong handa nang magkaroon ng trial sa buhay at saka persecution? Wag muna, Lord, hindi pa ako ready. Sino ditong ready? Amen. Alam nyo, kahit sabihin nyo hindi kayo ready, darating yan. Kaya magpasalamat po kayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Not one of us is exempted from some kind of trouble. Remember this. And yet, in the midst of those trials, we can thank God because we know that He has promised to be with us and that He will help us. Amen. Alam nyo, yung mga heroes of faith po natin, lahat po sila may pinagdaan ng trials. But the thing is, sinamahan sila ng Panginoon. Amen? Si Shadrach, Meshach, at Abednego, di ba? Sinamahan sila ng Panginoon into the fiery furnace. Amen? So, during the trials and persecution, God is with us. Amen. And He is so proud of you habang kayo ay naglalakad sa gitna ng problema. I'm so proud of you. Di ba? Lumalaban ka. Huwag kang mag-alala, I got you. Huwag kang mag-alala, I got your back. Di ba? Lord, ang hirap eh. Alam niyo mga kapatid, nanood ako ng napanood ko sa Netflix yung story ni Mary. Bago yun eh. Panoorin niyo sa Netflix yung story ni Mary. Top 1 sa top 10 ng Netflix. Ang ganda eh. Makikita mo doon that the nature is still there. Yung law nandun pa rin. Alam niyo yung natural law ng mundo na may masama, may mabuti, but the thing is, lahat ng yun, nagamit ng Panginoon para mailabas yung kaluwalhatian niya. Masama man o mabuti, ginamit ng Diyos para sa kaluwalhatian niya. Aning na si Lucifer eh. Paano ba mangyari? Patayin lahat ng bata, di ba? Walang tumatanggap kay Mary, manganganak siya. Di ba? Upset sila ni Joseph. Tama, mali. Pero dahil doon, alam niyo kung may tumanggap kay Mary doon, gokti na si Jesus. Pero dahil walang tumanggap sa kanya, nailayo sila at doon napanganak si Jesus sa sabsaban. Because of that not so good experience, nailigtas kung ano yung dapat mailigtas. Para mailabas at maitaas yung karapat-dapat na kaluwalhatian para sa Kanya. Because God has a plan for you. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. The greater things is yet to come. Kaya kung feeling mo ngayon, hindi maganda yung nangyari sa buhay mo, inilalayo ka lang ng Diyos sa kapahamakan. Because the greater things is yet to come. Sabi mo sa katabi mo, paparating na sa Santolan Station. Ba't ganun? Sabi mo sa katabi mo, paparating na ang mas malaking bagay para sa'yo. Paparating na mas malaking bagay para sa'yo. Hallelujah. So let's prepare ourselves. Kaya magpasalamat tayo sa lahat ng persecutions and trials.
No, hindi ang Diyos ang nag-orchestrate niyan. The devil is trying to distract you. Pero sabi, you turned, alam niyo yung kantang yun? You turn what the enemies meant for evil and you turn it for good. Yeah. Amen. Ha! Ang gusto ng demonyo ay para i-deceive ka at para ibaba yung buhay mo. Pero lahat ng yon, the Lord turn it into good. Hallelujah. At the end of the day, makikita mo, maganda yung plano ng Diyos talaga sa akin, Lord. Huwag kang mag-alala. God is just allowing it. Hindi siya nag-orchestrate yan. He is just allowing it, but at the end of the day, He will turn every bad things into good. Kaya magpasalamat tayo sa lahat ng trials. Amen? So, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. Kalooban pala ng Diyos yun. Colossians chapter 1, verse 12. You will even be able to thank God in the midst of pain and distress because you are privileged to share the lot of those who are living in the light. Amen? Even in the midst of pain, talaga mapagpapasalamatan mo siya eh. Yes, mahirap gawin. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero sabi ng Panginoon, my peace I give to you. I do not give what the world gives. No? So, yung peace ng mundo, may pera ka, di ba? May gwardiya ka sa bahay, di ba? Lahat na nasa iyo eh. Yun yung peace, di ba? May peace of mind ka, may insurance ka. Pero mga kapatid, the peace na binigay ng Panginoon sa atin ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Amen. Hallelujah. Kaya matututo ka talaga magpasalamat eh. Tama po ba? Ay, praise the Lord. Number 4, mga kapatid, let's give thanks to God for the salvation in Jesus Christ. No? Ano yung una? For the material blessings na meron tayo ngayon. Pangalawa, para magpasalamat ka sa mga tao na nasa paligid mo. Pangatlo, magpasalamat ka sa mga pagsubok, no, na dumarating sa buhay mo. At pang-apat, magpasalamat ka sa kaligtasan na meron ka na ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus. Dahil kung wala yan, nonsense lahat ng ginagawa natin dito. 2 Corinthians chapter 9 verse 15, thanks be to God for His incredible gift. Diba? This is the ultimate remnant that we have. Diba? Maraming tao nagsasabi, gusto ko ng ganito pero hindi ko makuha. Pero meron kang Jesus. You can start there. You may not have a good family, pero yan yung meron ka. Plano ng Diyos kung ano nangyari sa iyo ngayon. Wala kang anak, so be it. It is God's will. Amen po ba? Nawala na yung tatay mo, so be it. Nawala na yung nanay mo, so be it. Nawala na lahat sa'yo, so be it. At least you have Jesus Christ. Anong gusto mo? Kompleto ang lahat ng tao sa paligid mo, pero wala kang Jesus. You can only choose one. Kaya magpasalamat tayo, Panginoon. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Ito po ay regalo sa atin. Alam nyo, dapat ang isang Kristiyano hindi lang mapagpasalamat every Christmas or every, alam niyo yun, bagong taon, no? Dapat ang Kristiyano mapagpasalamat every day. Amen? Yeah. Amen po ba? Kaya nga, Thanksgiving, dahil nung December 25, kahit hindi naman sure, pero at least merong araw na talagang dumating si Jesus Christ para iligtas ang bawat isa sa atin. Di ba? Magpasalamat tayo dyan sa bagay na yan. No? Alam mo, ang hirap po sa tao, mga kapatid, nagpapasalamat lang siya pag nakuha niya kung ano ang gusto niya. Tingnan mo, sa raffle, meron kang gusto makuha yung TV, halimbawa, or yung washing machine, pero ang nakuha mo, picture frame. Di ba? Ay, buti nga meron eh.
Yung iba wala nakukuha eh. Tama? Ay, hallelujah. Pag hindi ka marunong magpasalamat sa maliit na bagay na binigay sa'yo ng Diyos, hindi ka rin niya bibigyan ng mas malaki pa. Kaya sa maliit na bagay pa lang na nakukuha natin, magpasalamat na tayo. Biruin mo sa kaligtasan na meron tayo ngayon, yun lang sapat na eh, pero hindi natin pinagpapasalamat masyado. Pinagpapasalamat lang natin during praise and worship. Tama, mali? Guilty tayo lahat, huwag kayong mag-alala. Pero may simula ngayon, mga kapatid, please, lahat tayo magtulungan. Paalalahanan natin ang bawat isa sa mga bagay na to. Amen? Pag nakikita mo yung kapatid mo medyo sumasablay, paalalahanan mo, huwag mo i-condemn. Amen po ba? Hindi po tayo nabuhay lahat dito na nandito ngayon sa loob ng simbahan na ito para magpataasan. Nandito po tayo para magpalakasan. Hindi po yung mas malakas ako sa'yo, hindi ganon. Magpalakasan tayo in terms of, kapatid, alam mo, I thank God for your life. Diba? Pero, alam ko, nanghihina ka ngayon, pero God loves you. Mga simpleng salita, pero may impact. Kesa sa wala. Mas mabuti pa rin yung simpleng salita na binitawan mo, kesa sa hindi mo binate or hindi mo pinahalagahan yung katabi mo. Tama ba? Amen? May natutunan po ba tayo? Mas maganda pa rin yung simpleng paggising mo sa umaga, Lord, thank you for this life. Kesa naman yung paggising mo sa umaga, wala man lang. Tapos pagdating dito sa church, pagdating ng praise and worship, sobrang tindi mo magpasalamat. Lord, thank you. I'm not enough unless you come. Pero sa araw-araw, ikaw yung magaling. Amen. Amen po ba? Number 5, mga kapatid, this is the last one. Let's give thanks to God for His continued presence and power in our lives. Hallelujah. Walang malakas na amen doon, no? Philippians chapter 2, verse 13, is God who works in us to will and to act according to His good purpose. No? Matthew chapter 28, verse 18 to 20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Surely, I am with you always to the very end of the age. Hindi ba kayo natutuwa? Akala nyo lang, you made it by yourself, pero ang totoo, kasama mo kasi ang Diyos, kaya ka nandito ngayon. We can't go back to the beginning. Lahat ng mga nagawa mong pagkakamali noon, hindi mo na pwedeng balikan. At lahat ng mga nagawa mong tama noon, hindi mo na rin pwedeng balikan. Kung mali na yung ginagawa mo ngayon, hindi ka na pwedeng bumalik dun sa dati. At isusumbat mo dati, ganito ginawa ko, hindi. Ang pinag-uusapan ngayon is yung present time. No? We can control what tomorrow will bring. Amen? But here we are now. We made it this far. No? Because of God's continuous presence and power in us. No? That's why we know that here in the middle is the place where He promised to be. Kung nasan ka man ngayon, that is the place God has promised you to be. Alam mo, how can you appreciate God's plan and appreciate God's goodness in your life if we keep on looking into others' lives? Kung lagi tayong tumitingin sa buhay ng iba, hindi natin ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hello, amen po ba? Kaya tayo nandito ngayon. We made it this far because of God's continuous presence and power in us. Sabi ni Paul, di ba, up to the very end of the age, God will be with us. Alam mo kung tao nga ang tao kayang sabihin na I will be with you to live or die. How much more God? Ang pangako niya, He will be with us up to the very end of the age. Hallelujah. Sino po ditong nabubuo na yung puso mapagpasalamat sa Kanya? Hallelujah. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo?
May natutunan po ba tayo? We can't go back to the beginning. We can even control what tomorrow will bring. But we know that here in the middle is the place where He promised to be. Hallelujah. Today, God, we thank You for all these reminders na kami ay dapat na ma-develop ang pusong mapagpasalamat sa lahat ng meron kami, sa lahat ng mga taong nasa paligid namin, sa lahat ng mga circumstances, sa lahat ng mga pagsubok, sa kaligtasan na ibinigay Nyo sa amin, at sa presensya Nyo na patuloy kaming ginagabayan. O Diyos, I declare ngayon sa mga oras na ito, idinedeklara ko po ang katagumpayan sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, that they may see Your glory and they may see all Your purpose in our lives. In the name of Jesus, Amen.